Kumusta mga kasaliksik? Ano nga ba ang nagtutulak sa isang bansa mula sa hilaga ng mundo na magbigay pansin sa isang arkipelago sa Timog Silangang Asya? Para sa maraming eksperto, ang interes ng Russia sa Pilipinas ay tila isang makabagong hamon sa mga dinamika ng rehiyonal na geopolitika. Bagamat ang Pilipinas ay tradisyonal na itinuturing bilang isang mababang prioridad na bansa para sa Moscow, ang mga makabagong pangyayari sa larangan ng politika at seguridad ay nag-uudyok ng muling pagsusuri ng Russia sa papel ng arkipelagong ito sa kanilang pangmatagalang estratehiya. Ang lokasyon ng Pilipinas sa Karagatang Pasipiko ay isa sa mga pangunahing dahilan ng interes ng Russia. Sa gitna ng tumitinding kompetisyon sa rehiyon, kabilang na ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China, nagiging mahalagang daanan ng Pilipinas para sa anumang bansang nagnanais ng malaya at mabisang paggalaw sa mga kritikal na ruta ng kalakalan. Ang posisyon ng Pilipinas bilang pintuan sa mga pangunahing daungan at estratehikong lugar sa Pasipiko ay nagbibigay ng pagkakataon sa Russia na maabot ang mas malawak na merkado at magpakatatag sa isang rehiyon kung saan ang impluwensya nito ay nananatiling limitado. Bukod sa estratehikong posisyon, tumutok din ang Russia sa mga posibleng yamang natural ng rehiyon. Ang mga isyong may kinalaman sa karapatan sa mga reserbang likas na yaman, partikular na sa mga pinagtatalunang bahagi ng dagat sa Timog Silangang Asya, ay hindi lamang issue ng China at mga karatig bansa. Maaaring nakita ng Russia ang isang potensyal dito, ang paggamit ng teknolohiya at kaalaman nito sa pagmimina, pagpoproseso ng mineral, at enerhiya upang makakuha ng bahagi sa mga yaman ng rehiyon. Sa ganitong paraan, nagiging mas makabago ang pananaw ng Russia. Isang paraan upang hindi lamang lumahok sa diplomatikong larangan, kundi pati na rin sa larangan ng ekonomiya. Gayon din, ang Pilipinas ay nagsisilbing isang plataporma para sa Russia na magtayo ng mga alyansa at makipagtulungan sa kabila ng presensya ng dalawang makapangyarihang bansa, ang Estados Unidos at China. Bagamat hindi hayagan ang ambisyon ng Moscow na itaboy ang impluwensya ng Washington o Beijing, malinaw na sinusubukan ng Russia na maghanap ng mga kaibigan sa rehiyon. Ang Pilipinas, sa kabila ng matagal na nitong kaugnayan sa Estados Unidos, ay nagpakita ng interes na palawakin ang ugnayang pang-ekonomiya at pang-kultural sa iba pang bansa. Nakikita ng Russia ang pagkakataong ito na magsulong ng mas malapit na diplomatikong relasyon, kasabay ng pagpapalakas ng kanilang presensya sa isang bahagi ng mundo kung saan mas madalas silang tinatanaw bilang isang malayong manlalaro. Samantala, sa larangan ng tinatawag na soft power, hindi rin magpapahuli ang Moscow. Ang paggamit ng kanilang kultura, teknolohiya, edukasyon at media upang makapagtanim ng mas malalim na impluwensya ay bahagi ng estratehiya ng Russia. Ang Pilipinas ay isang bansang may malalim na ugnayan sa kanluran. Ngunit ang kakayahan ng Russia na mag-alok ng alternatibo, halimbawa sa larangan ng higher education scholarships, cultural exchange programs, at kooperasyong pang-teknolohiya, ay maaaring maging susi para unti-unting maitaguyod ang kanilang presensya at mapalalim ang relasyon sa mga lokal na sektor. Higit pa rito, nais ng Russia na magkaroon ng mas matatag na papel sa seguridad ng rehiyon. Ang mga usapin sa terorismo, human trafficking, at maritime piracy ay mga isyong matagal nang bumabagabag sa Timog Silangang Asya. Ang pakikilahok ng Russia sa mga multilateral na pag-uusap at mga inisyatiba ukol sa seguridad ay nagbubukas ng pintuan para makilala sila bilang isang seryosong kasangkot sa kalutasan ng mga isyong ito. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang kakayahan sa intelligence sharing, teknolohiyang pang-seguridad, at pagsasanay militar, nagkakaroon ng pagkakataon ng Russia na palawakin ang kanilang impluwensya sa rehiyon. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling palaisipan
kung hanggang saan maitataguyod ng Russia ang kanilang mga layunin sa Pilipinas. Bagamat nakikita nila ang arkipelago bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang estratehikong pananaw, marami pa ring balakid na kailangang lampasan, tulad ng malalim na kaugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos at ang pagiging maingat ng bansa sa mga bagong alyansa. Sa kabila ng mga hamong ito, malinaw na hindi lamang isang pasibong tagamasid ang Russia. Ang kanilang pagkilos at pagtingin sa Pilipinas ay patunay na ang geopolitical na laro ay hindi lamang umiikot sa pagitan ng mga tradisyonal na manlalaro. Lumalakas ang boses ng Moscow sa mga diskusyong pumapalibot sa rehiyong ito. Sa usapin ng geopolitika at pandaigdigang seguridad, ang espionage ay isa sa mga pinakakontrobersyal na issue na nauungkat kapag may balitang sangkot ang mga submarinong pandigma. Ang paggamit ng Russia ng kanilang makabagong submarines bilang bahagi ng intelligence gathering operations ay nagbibigay liwanag sa komplikasyon ng mga internasyonal na relasyon. At sa palagay ng mga eksperto, isang napakalaking banta sa pambansang seguridad ng ibang bansa. Hindi nalalayo dito ang Pilipinas na, ayon sa ilang ulat, ay napabalitang target ng operasyon ng espionage mula sa ilalim ng karagatan. Habang ipinapakita ng ganitong mga ulat ang teknolohikal na kakayahan ng Russia, sabay ding umiigting ang takot, mga espekulasyon, at mga hakbang na naglalayong protektahan ang soberanya ng mga apektadong bansa. Ang mga haka-haka tungkol sa presensya ng submarino sa karagatan ng Pilipinas ay nagdulot ng matinding agam-agam sa hanay ng mga opisyal ng gobyerno at mga eksperto sa seguridad. May mga ulat na nagtuturo sa posibilidad na ang mga submarinong ito ay aktibong nangangalap ng impormasyon tungkol sa mga critical maritime infrastructure, kabilang ang mga seaport, power grids, at mga undersea communication cables. Ang ganitong impormasyon ay mahalaga hindi lamang para sa direktang operasyong militar, kundi pati na rin para sa mas malawak na estratehikong layunin, tulad ng pang-ekonomiyang pangingibabaw at geopolitical na leverage. Ang banta ng pagkakaroon ng kontrol sa naturang mahahalagang infrastruktura ay tila nagbibigay ng mas malalim na dahilan kung bakit umigting ang atensyon ng mga kinauukulan. Ang ganitong mga ulat ay nagdudulot ng hindi maiiwasang epekto sa relasyon ng dalawang bansa. Sa ganitong kalagayan, ang tiwala sa pagitan ng Pilipinas at Russia ay nasusubok. Kahit pa ang Pilipinas ay tila bukas sa pagkakaroon ng mas malapit na ugnayang diplomatiko at pang-ekonomiya sa Russia, ang ganitong uri ng balita ay nagdadala ng pangamba sa pananaw ng publiko at ng mga opisyal. Nagiging mas sensitibo ang bawat hakbang at pahayag mula sa dalawang panig. Ang pamahalaang Pilipino, habang sinusubukang maging maingat at hindi agad nagbibigay ng konklusyon, ay kailangang patuloy na siguruhin sa publiko na kanilang pinoprotektahan ang pambansang seguridad. Sa kabilang banda, ang Russia naman ay kailangang magsagawa ng hakbang upang linawin ang kanilang posisyon at layunin upang maibalik ang tiwala. Hindi lamang ang mga opisyal ng pamahalaan ang naalarma sa ganitong mga ulat. Ang mga lokal na mangingisda at coastal communities na malapit sa mga pinaghihinalaang lugar ng operasyon ng submarine ay nagkaroon ng iba't ibang reaksyon. Para sa ilang mangingisda, ang presensya ng submarinong banyaga ay maaaring magdulot ng mga problemang pangkabuhayan. Ang takot sa posibleng insidente o aksidenteng maritim ay nagiging sanhi ng pagbabago sa kanilang pang-araw-araw na operasyon. May mga ulat din ng ilang mga barkong pangisda na iniwasan ang ilang ruta sa takot na makasalubong ang hindi kilalang submarino. Ang kanilang pangamba ay nagdudulot ng domino effect mula sa kabuhayan hanggang sa kapayapaan ng kanilang mga pamayanan. Sa ganitong konteksto, hindi nakaupo lamang ang pamahalaan ng Pilipinas. Agad na naglatag ang mga opisyal ng mga hakbang
upang paigtingin ang maritime surveillance at palakasin ang defense capabilities ng bansa. Mula sa pagbili ng mas modernong kagamitan sa radar at sonar systems hanggang sa pagdadagdag ng pondo para sa training ng mga tauhan sa maritime security, ginagawa ng gobyerno ang lahat ng makakaya upang matugunan ang ganitong banta. Kasama na rin dito ang mas mahigpit na pakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa upang mapalakas ang impormasyon at operasyon sa seguridad ng karagatan. Gayon din, ang mas pinatibay na intelligence gathering sa pamamagitan ng regional partnerships ay isang mahalagang bahagi ng solusyon. Ang pagsali ng Pilipinas sa mas maraming multilateral na naval exercises at ang pagpapalakas ng ugnayan sa mga kalapit bansa ay naglalayong tiyakin na ang anumang banyagang operasyong pang-espiya ay mas madaling matutuklasan at mabibigyan ng kaukulang tugon. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ang bansa ng mas malinaw na larawan kung paano isasagawa ang mas matatag at epektibong depensa. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang isang direktang tugon sa mga napabalitang espionage activities ng Russia. Isa rin itong pahayag ng pamahalaan na hindi sila magiging pabaya pagdating sa pagbabantay sa kanilang soberanya. Habang ang mga isyong ito ay patuloy na nagiging bahagi ng diskurso ng geopolitika, nakikita ng maraming eksperto ang kahalagahan ng isang mas maingat na diplomatikong hakbangin. Sa kabila ng mahirap na kalagayan, mahalaga na ang bawat aksyon ay nakaayon sa layuning masiguro ang kapayapaan at seguridad ng bansa, habang nananatiling bukas sa posibilidad ng kooperasyon kung kinakailangan. Sa kasalukuyan, nananatiling palaisipan kung hanggang kailan magpapatuloy ang ganitong uri ng mga ulat. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang mga pangyayari sa karagatan ng Pilipinas ay nagiging malinaw na halimbawa ng kung paanong ang mga bansa ay naglalaban-laban hindi lamang sa kalupaan, kundi pati na rin sa ilalim ng dagat. Ang mga ulat ng espionage ay nagsisilbing paalala na sa mundo ng geopolitika, ang impormasyon ay kapangyarihan at ang kontrol sa mga pangunahing ruta ng komunikasyon at kalakalan ay hindi lamang usapin ng ekonomiya, kundi pati na rin ng seguridad. Sa harap ng ganitong mga hamon, ang Pilipinas ay patuloy na nagiging isang mahalagang bahagi ng malawak na estratehiya ng mga pandaigdigang manlalaro. Ang kasaysayan ng ugnayan ng Pilipinas sa mga kanluraning bansa, partikular na ang Estados Unidos, ay nag-iwan ng malalim na bakas sa pananaw ng bansa hinggil sa geopolitical na issue. Sa loob ng ilang dekada, ang Pilipinas ay naglingkod bilang isang estratehikong kaalyado ng US, hindi lamang sa ekonomiya, kundi pati na rin sa larangan ng depensa. Ang ganitong uri ng malapit na relasyon ay nagbigay daan sa mas maayos na kooperasyon sa mga pandaigdigang issue. Ngunit kasabay nito'y nagbukas din ng pintuan sa mga tensyon sa pagitan ng Pilipinas at mga bansang salungat sa interes ng kanluran. Isa na rito ang Russia, na sa kabila ng pagsusumikap na magtatag ng mga bagong ugnayan sa Asia, ay tila nahihirapan pa ring palakasin ang tiwala ng mga bansang may malalim na kasaysayang nakatali sa kanluraning impluwensya. Ang malalim na ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang matindi ang reaksyon sa mga aksyon ng Russia, gaya ng Estados Unidos at European Union, ay nagdudulot ng mas malaking hamon sa anumang pagtatangka ng Moscow na palakasin ang impluwensya nito sa rehiyon. Sa tuwing umiigting ang tensyon sa pagitan ng Russia at ng mga pangunahing kanluraning bansa, ang Pilipinas ay nahaharap sa delikadong posisyon. Isang posisyong nangangailangan ng masusing pagsusuri at matalinong diplomatikong hakbang. Bagamat ang Pilipinas ay maaaring makahanap ng mga benepisyo sa pagtatag ng mas malapit na ugnayan sa Russia, hindi may kakaila na ang mga kasunduan, alyansa, at kasaysayang pinaghuhugutan ng bansa ay madalas pumipigil sa ganap na neutralidad.
Sa nagdaang mga taon, may mga insidenteng lalong nagpatingkad sa ganitong tensyon. Ang mga kilos ng Russia sa mga karatig na rehiyon ay nagbunsod ng takot at agam-agam sa iba't ibang bahagi ng mundo. At hindi naiiba ang Pilipinas dito. Habang ang mga pangunahing balita ay nakatuon sa mga aksyon ng Russia sa silangang Europa, may mga pahiwatig din na ang Moscow ay aktibong tumitingin sa Timog Silangang Asya upang palawakin ang kanilang impluwensya. Bagamat hindi palaging hayagan, ang mga ulat tungkol sa mga submarine, intelligence gathering, at iba pang kontrobersyal na gawain ng Russia ay nagdulot ng pag-aalala sa pamahalaan ng Pilipinas. Ang mga ganitong balita, totoo man o hindi, ay sapat na upang mag-udyok ng mas maingat na mga hakbang sa seguridad, pati na rin ng mas masinsinang diplomasya. Ang gobyerno ng Pilipinas, sa maraming pagkakataon, ay hindi nagdalawang isip na ipahayag ang kanilang posisyon sa mga kontrobersyal na gawain ng Russia. Bagamat may pagnanais na mapanatili ang isang bukas na linya ng komunikasyon, malinaw na sa tuwing may insidente o ulat na nagpapakita ng potensyal na banta mula sa Moscow, nagiging mas aktibo ang mga lider ng bansa sa pagpapahayag ng kanilang pagkondena. Ang mga pahayag na ito ay hindi lamang para sa lokal na audience, kundi pati na rin para sa pandaigdigang komunidad na nagpapakita ng kagustuhan ng Pilipinas na magpatuloy sa kanilang papel bilang isang mapanindigang taga-suporta ng pandaigdigang batas at kaayusan. Higit pa rito, ang posisyon ng Pilipinas na hindi maaaring manatiling neutral sa mga isyong may kaugnayan sa Russia ay isang bagay na patuloy na binibigyang diin ng mga eksperto sa seguridad. Ang kanilang pangseguridad na interes ay mas malapit na nauugnay sa mga kanluraning bansa. At ang pagbitiw sa posisyong ito ay maaaring magdulot ng mas malalim na problema sa hinaharap. Sa mundo ng geopolitika, ang neutralidad ay madalas na isang mapanganib na estado ng pagiging. Para sa Pilipinas, ang pagdistansya sa mga matagal ng kaalyado ay maaaring mag-iwan sa kanila ng kawalan ng suporta kung sakaling lumala ang tensyon sa rehiyon. Ang ganitong pananaw ay nagpapakita kung gaano kahalaga para sa bansa na panatilihin ang mga ugnayan nito sa mga pangunahing kanluraning bansa, habang patuloy na naglalayong palakasin ang kanilang sariling depensa at kapayapaan sa loob ng rehiyon. Sa kabila ng lahat ng ito, mahalagang tandaan na ang Pilipinas ay patuloy pa ring nakikinig at nag-aaral ng mga bagong pagkakataon sa pandaigdigang komunidad. Ang layunin ay hindi upang tuluyang isara ang mga pinto sa mga bansang tulad ng Russia, kundi upang tiyakin na ang bawat hakbang ay nakaayon sa pangmatagalang interes ng bansa. Ang kanilang posisyon sa geopolitikal na arena ay patuloy na umuusbong, ngunit isang bagay ang nananatiling malinaw. Ang seguridad at katatagan ng bansa ay hindi maaaring isakripisyo. Sa pagtatapos, ang Pilipinas ay patuloy na maghahanap ng balanse sa pagitan ng kanilang tradisyonal na kasaysayan at ng kanilang kasalukuyang pangangailangan, habang pinananatili ang kanilang mga prinsipyo bilang isang malaya at maipagmamalaking bansa. Ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Russia ay nakaugat sa maraming kadahilanan. Ngunit isa sa pinakaprominente ang mga ulat ng paglabag ng Russia sa teritorial na tubig ng bansa. Sa nakalipas na mga taon, ilang insidente ang naiulat kung saan nakita ang mga barko o kagamitan ng Russia na malapit sa teritoryo ng Pilipinas. Ang ganitong kilos ay nagdulot ng matinding pangamba sa pambansang seguridad ng bansa. Bagaman walang direktang pag-amin mula sa panig ng Russia, ang mga balita tungkol sa presensya ng kanilang submarino o iba pang kagamitang pangmilitar ay nag-udyok sa pamahalaan ng Pilipinas na maglabas ng mga pahayag ng pagkabahala. Itinuturing ng Pilipinas ang mga ganitong hakbang bilang malinaw na banta sa soberanya nito, lalo pat ginagawa ang mga ito nang walang pahintulot o abiso sa pamahalaang Pilipino. Ang pagkagalit ng bansa
ay higit na tumitindi habang patuloy na umiiwas ang Russia na magbigay ng malinaw na paliwanag tungkol sa naturang mga insidente. Bukod pa rito, ang masalimuot na relasyon ng Russia sa China ay nagpapalala sa tensyon. Habang nananatiling kritikal ang Pilipinas sa mga kilos ng China sa South China Sea, ang mas malapit na ugnayan ng Russia sa China ay nagdudulot ng karagdagang pagkabahala. Sa pananaw ng Pilipinas, tila may pahintulot o pagsang-ayon ang Russia sa mga agresibong galaw ng China. Bagay na itinuturing ng gobyerno ng Pilipinas bilang tahasang pagbaliwala sa kanilang mga karapatan at posisyon. Ang pagkakaroon ng malapit na relasyon ng Russia at China na kapwa may kakayahan sa larangan ng militar at ekonomiya ay nagpapataas sa paniniwala ng Pilipinas na kinakailangan nitong ipakita ang matatag na paninindigan laban sa anumang maaaring banta sa kanilang teritoryo. Ang ganitong senaryo ay nagtutulak sa Pilipinas na higit pang maging mapagbantay at magsagawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang kanilang interes. Kahit na may mga diplomatiko ng pagsisikap para maibsan ang mga alitan, hindi maitatanggi ang patuloy na pagkadismaya ng Pilipinas sa kawalan ng transparency ng Russia. Mula sa mga ulat ng espionage hanggang sa misteryosong presensya ng mga submarino, malinaw na maraming tanong ang naiwanang walang sagot. Ang patuloy na pag-iwas ng Russia na magbigay ng komprehensibong paliwanag ay itinuturing ng maraming Pilipino bilang isang uri ng panlalait sa soberanya ng bansa. Dahil dito, napilitan ng Pilipinas na maglatag ng malinaw na ultimatum. Tigilan ng Russia ang anumang aktibidad na may kinalaman sa undercover na operasyon o hindi autorisadong galaw sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Itinatampok ng ultimatum na ito ang pangunahing layunin ng bansa na ipagtanggol ang sarili nitong teritoryo at interes mula sa mga dayuhang interbensyon. Ang ultimatum ng Pilipinas ay hindi lamang sumasalamin sa pangangailangang pangalagaan ang soberanya nito. Isa rin itong pahayag ng pagiging independyente at ng kanilang karapatang magdesisyon para sa sariling kapakanan. Sa harap ng mga ulat ng covert operations na maaaring may kinalaman sa mga karatig bansa tulad ng China, malinaw ang posisyon ng Pilipinas. Hindi ito papayag na ang teritoryo at likas na yaman nito ay magamit sa paraang labag sa kanilang kapakinabangan. Sa kabila ng mga banta, nananatili ang Pilipinas sa pananaw na ang pagiging matatag sa posisyon at prinsipyo ay mahalaga upang maipakita sa mundo na hindi ito basta-bastang susuko sa anumang uri ng pananakot o impluwensya mula sa ibang bansa.